Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung may isang pangusap na maglalarawan sa pandaigdigang merkado, marahil ang mga salitang ito ay ang Made in China. Ang China kasi ay may tuturing ng pinakamalaking factory ng buong mundo, mula sa mga laruan, gamit sa bahay, sa katawan, at kahit anong makita mo sa panahon ngayon ay maaaring may Made in China na nakatatak dito. Pero marami ngayon ang nagsasabi na ang era ng Made of China ay malapit nang matapos. Marami kasi ng mga kumpanya ang isa-isa na nagsisialisan sa China sa paglipas ng mga taon. Pero sa panahon ngayon, ang China ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. May tuturing ito na isa din sa pinakamayamang bansa na sumusunod sa mga bansang tulad ng Amerika, Russia at ilan pang mga bansa sa Europa. Sa mga lumabas na ulat kamakailan lamang, ang China ang siyang may tuturing palang bansa na pinakamalaking debt collector sa ngayon. Tila isinagad nila ang kanilang kapasidad na makapagpautang dahil na din sa marami ang nangungutang sa kanila at hindi sila natatakot na baka hindi sila mabayaran. Sa pinakahuling datos dito naman sa Pilipinas, lalong tumaas ang pagkakautang ng gobyerno ng Pilipinas sa 14.15 trillion peso sa pagtatapos ng Hunyo 2023 ayon sa Bureau of Treasuries. Ito umano ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Ito'y matapos madagdagan ito ng 51.31 billion pesos o 0.4% kumpara noong Mayo. Primarya dahil sa pagbenta ng gobyerno ng mga securities kagaya ng treasury bonds at bills. Ang ating panlabas na utang ay nasa 4.45 trilyong piso o halos 31.4% ng kabuuang utang natin, habang nasa 9.7 trilyong piso naman ang ating utang panlabas na nasa 68.6% ng kabuuang utang ng bansa. Tumaas na 1.2% kumpara noong Mayo 2023 ang domestic debt noong Hunyo dahil sa net issuance ng government bonds na siyang tinutulak ng financing requirements ng gobyerno. Gayunpaman, mas maliit ng 1.4% ang external debt kumpara noong naunang buwan dahil sa epekto ng currency adjustments na siyang nakaapekto sa dolyar at third currency equivalents. Dahil dito, lumiit ng bahagya ang halaga ng foreign debt. Matatandang walang binanggit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano tutugunan ng lumulobong utang ng gobyerno. Malaking bahagi nito ay pamana kay Bongbong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabuuang utang ngayon ng administrasyong Bongbong, 12.79 billion pesos dito ay nagmula pa noong panahon ni Digong. Matalino ang China pagdating sa pagpapautang. Naging negosyo na nila ito mula pa man sa kanilang mga kanununuan. Kaya maaaring eksperto na sila pagdating dito. Lumalaki ang kanilang pautang dahil alam ng China kung ano ang kahinaan ng isang bansa at yun ay ang kanilang ekonomiya. Pinupuntiryan nila ang mga mahihirap na bansa tulad na lamang ng mga bansa sa Africa na hindi din pinalagpas ng bansang China. Tila tinake advantage ng China ang kahirapang pinagdaraanan naman ng Africa. Sa bansang ito, nagpatayo ang China ng mga dam, highways at malalaking mga proyektong pang-imprastruktura na ang gastos ay ipinautang ng China sa gobyerno ng Africa. Alam ng China na ang bansang ito ay walang kakayahan na mabayaran ang lahat na ito bilang isa lamang na mahirap na bansa at wala ding mapagkukunan ng tiyak na yaman. At sa hinaharap, kung sakaling hindi talaga ito mabayaran ng Africa, kukunin ng China ang pagkakataong ito upang bumawi sa Africa sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga lugar mula sa bansang ito. Hahanap sila ng mga lugar na kung saan maaari silang magpadala ng mga militar at magtatayo ng kung ano-ano, tsaka nila ito aangkinin tulad na lamang ng mga pantalan. Ito ay tinatawag na death trap o patibong gamit ang pagpapautang. Sa pamamagitan nito ay masisira ang buong bansa tulad na lamang ng nangyari sa Zambia na isa ding bansa sa Africa. Isang ulat ang lumabas noong taong 2018 kung saan ang gobyerno ng Zambia ay ibinebenta ang kabuuang kontrol ng kanilang National Electricity Company sa bansang China bilang kabayaran sa kanilang naging utang sa China na hindi na nila mabayaran.
Ang pinakamahalaga at pinakamalaking pantalan din sa Kenya, ang Port Mombasa, ay ginawa ring kabayaran ng gobyerno ng Kenya sa kanilang naging utang na hindi nila mabayaran sa bansang China. Ang Nigeria ay isa na namang bansa na maaring mahulog din sa patibong na ito ng China. Ilan ding mga bansa sa Asia ang nakakaranas ng parehong sitwasyon ng mga bansa sa Africa sa kamay pa rin ng China. Gaya na lamang ng isang buong isla sa Maldives na naibenta sa China. Ang Hambantota ay napakahalagang pantalan para sa Sri Lanka. Noong una pa lamang ay hinayaan ng Sri Lanka na gastusan at ipatayo ng China ang naturang pantalan. Subalit nang matapos ito at hindi mabayaran ng Sri Lanka ang kanilang naging utang sa China sa pagpapatayo ng naturang pantalan, kinuha ng China ang buong pantalan na nasa 15,000 acres ang laki at magiging pag-aari nila ito sa loob ng halos isang siglo. Maaring magamit ito ng China para sa kanilang mga military warships sa kanilang navy at mga kasundaluhan. Tila gagamitin ng China ang mga ito bilang kanilang magiging kalsada para mas madali pa para sa kanila ang makontrol ang mas marami pang bansa. Sa kasalukuyan, nakaipon na ang China ng kanilang pautang na umabot na sa 1.1 trillion US dollars. At nasa 80% na ang overseas lending portfolio ng China sa Global South na ngayon ay suportado ang mga mahihirap na bansa. Mula pa noong taong 2017, ang bansang China na ang tinuturing na world's biggest bilateral lender. Umabot sa 500 billion US dollars ang inilabas ng kanilang development bank upang ipautang sa pagitan ng mga taong 2008 hanggang 2021. Bukod sa mga bansa sa Africa, nagtayo din sila ng power plant sa bansang Cambodia at ilan pang libong mga proyekto sa iba't ibang mga bansa. Ayon sa ulat, nasa 20,985 proyekto sa 165 low and middle income countries ang pinondohan sa pamamagitan ng grants at loans na nagkakahalaga ng 1.34 trillion dollars sa pagitan ng mga taong 2000 at 2021. Sa tinatawag na debt trap ng China, hindi malabong marami nga ang kanilang mapautang at totoo nga ang kasabihan na hanggat may nagpapautang, may mangungutang. Bukod sa pagpapautang, ang ilan pa sa mga taktika ng China upang mas lalong yumaman ay ang kanilang economic tactics. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay nakikipag-trade o nakikipagkalakalan sa ibang bansa. Una ay ang hindi available ang isang partikular na produkto o serbisyo sa inyong bansa at maaaring makikita lamang ito sa ibang bansa. Halimbawa na lamang, ang saging noon ay hindi available sa Britanya bago pa ang taong 1633 dahil ang kanilang klima ay hindi angkop sa pagtatanim ng saging kaya naisip nilang mag-import ng saging. Ang pangalawang dahilan ay ang produkto o serbisyo na hinahanap ng isang bansa na wala sa kanila ay makukuha o available sa ibang bansa sa napakamurang halaga lamang. Tulad na lamang ng BPO dito sa Pilipinas, sa atin nagtayo ng mga call center companies ng Amerika dahil di hamak na mas mababa lamang ang pasahod sa mga Pinoy kumpara sa kanilang sariling bansa. Ang pangatlong dahilan ay dahil ang serbisyo o produkto na hinahanap ng isang bansa ay mas maganda ang kalidad ng mga ito sa ibang bansa. Dahil sa mga ito ay makikita na malaki talaga ang bentahe ng pakikipagkalakalan o pakikipag-trade sa ibang bansa dahil mayroong mapagpipilian ng mga consumers na mura, de kalidad at maraming mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Bawat bansa din ay siguradong makikinabang sa kalakalang ito. Pero paano ang mga bansang walang kakayahang mag-export ng kanilang produkto at salat din sa mga natural resources na maaari nilang gamitin upang makapag-export din sila sa ibang mga bansa na kung minsan nagkukulang pa ito para sa kanilang pansariling konsumo? Ang mga bansang ito ay madalas sila pa ang nag-i-import ng mga produkto upang kanilang magamit. Kung mag-i-import lamang sila ay malaking gastos ito sa kanilang bansa at wala silang matatamong kahit na anong insentibo. Sa ganitong pagkakataon, may ilang mga mapagsamantalang mga bansa na tataasan ng buwis na ipapataw sa pag-export nila sa kanilang produkto sa mga bansang nag-i-import at walang kakayahang mag-export. Ito ang tinatawag na taripa. Kailangan magbayad ng taripa ang isang bansa bago ma-import ang produkto sa kanila mula sa ibang bansa. Tiyak naman at tiba-tiba ang magiging kita ng bansang nag-e-export ng produkto. May iba pang mga dahilan ng pagpapatupad ng import taxes. Halimbawa na lamang kung ang isang bansa ay nais i-pressure ang isa pang bansa tungkol sa isang geopolitical decision.
O kung may isang bansang hindi naging pabor sa economic decision ng isa pang bansa, tataasan nito ngayon ang taripa bilang ganti o pagsalungat. Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa. Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon nang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo, at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito, subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Pangalawa sa mga armas ng China upang umibabaw ay ang tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-e-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China, at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Napabalita din na nagtayo ang China ng mga spy network sa mga universidad sa Australia upang mag-espiya sa mga Chinese students. Ayon sa lumabas na balita noon, isang estudyanteng Chinese ang nag-aaral sa University of Queensland sa Australia ang umattend sa isang protesta na kontra sa gobyerno ng China. Ilang araw lamang ang lumipas ay binisita ng mga opisyal ng China ang pamilya ng naturang estudyante at binantaan umano ang pamilya nito na patahimikin at kontrolin nila ang kanilang anak. Dahil kung magpapatuloy umano ito ay hindi magiging maganda ang kahihinatnan nilang mag-anak. Gumagastos ng malaki ang China upang mag-espiya sa mga nag-aaral na Chinese sa bansang Australia. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!